What's up? This is MC. Nandito ngayon tayo sa Liches at sisimulan natin ang ating goal na makatungtong ng 2300. So rapid ang nilalaro natin, 10 plus 0. Let's play E4. Ayan ang goal natin na makatungtong ng 2300 at the end of this year, 2025. E4, E5. Let's play Knight F3. Meaning aaralin talaga natin ang ating mga games, panalo man o talo. F5, balagbag yan ah. Ang alam kong tamang move dyan, knight takes echo 5. Pero hindi ko alam ang follow-up. Pero alam ko yun ang best move. So sige, let's take the pawn. Queen F6. So D4 looks appealing. Sige, let's play D4. D6. So dito ang plano ko talagang gawin ay knight to C4. Kasi pwede na siya mag-take sa E4. So, nag-take na nga siya sa E4. F takes E4. Let's play knight C3. Threatening the pawn on delta 5. Echo 4. So, siya ay nag-bishop F5. Dito, parang gusto ko na mag-knight. Parang gusto ko na mag-knight delta 5. Atake sa queen. Atake sa C7. However, meron kasing simpleng Queen D8, meron din Queen F7. So we should consider how to deal with those possible replies. Ano bang good idea dito? So, I'm expecting knight C6 din eh. Malapit-lapit na rin eh. So, I believe bishop E3 ay good enough para makapag queen D2 and then castling queen side. That's one option na nakikita ako. C6. Kaya ayaw ko rin mag knight D5 eh. Dahil pwede tayong palisin ng C6 any moment. So, dito I believe pwede tayong magme-make sense ba ang D5? Feeling ko oo. Let's play D5. Ang point ko dyan, para hindi basta-basta makalabas yung dark squared bishop niya. May idea din ng bishop delta 4, atake sa queen. So may ganun posibilidad din. Pero dito tingin ko magsi-C5 lang naman siya at medyo okay naman siya. C5 may do. Wow, hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. So, siguro gusto niya mag-knight delta 5. Siya ay knight echo 5. Siya ay nag-knight to delta 7. Gusto ko mag-bishop delta 2. Gusto ko may posibilidad tayo ng bishop G5 attacking the queen. At kapag nag-castling siya queen side, ay ma-fork siya. I mean, ma-skewer pala siya. Hindi pala yung fork. So, dito may possibility pa rin na mag-D5. C5. May posibilidad din na mag-take sa center. Marami pang pwedeng mangyari. Pero I think okay tayo sa lahat ng yun. So, hindi tayo masyadong worried. Plus, pag nag-casting din queen side, pwede rin maghang si A7. Ay yung mga magandang nire-register nyo sa utak nyo kapag hindi nyo pattern. Pero wag nyo naman i-assume na mangyayari yun. No? Kasi, assuming na kayo masyado. Nang away. No? Sige, let's play. Siya ay nag-H6. Pinipigilan yung bishop G5 natin. Pwede bang mag-H4? Nag-castling. Then, nag-bishop H5. Bishop G5. Tinake. Pwede niyang i-take. Pwede rin natin i-take. Medyo magulo yun, pero that's the point. Yun ang gusto ko mangyari doon. Pero gusto ko mamilipit muna siya. Sige, let's play H4. Kasi medyo mahirapan siyang i-develop to mga minor pieces niya. Yung H4 natin, gusto natin mag-bishop G5. Attacking the queen. So, hindi niya pwedeng i-take ng pawn. Dahil pag tinake niya ng pawn, titake natin yung pawn with attack to the queen. So, yun, nag-ano siya. Pawn to A6. Siguro gusto niya na mag-B5. Which may be a bad move, no? Pero hayaan lang natin siya. So, dito bishop G5 kasi pwede lang siyang umilag.
So, hindi ko pa siya nakikita powerful sa moment na to. Pwede tayong mag-bishop delta 4, atake sa queen. Pero parang gusto ko mag-bishop echo to lang. Gusto kong hintayin lang kung anong gagawin niya. Feeling ko kasi may gagawin siyang mali. And nag-c5. So, yan ay weakening. So, gusto niya na talaga mag-b5, no? Gusto niya na talaga mag-b5. Dito tingin ko pwede na tayong mag-g4. Kapag siya ay nakapag-b5, meron naman tayong knight a5. So, okay lang tayo dun. Sige, let's play g4. Balagbagin na natin to. Medyo maiipit din kasi yung ano niya eh. Yung bishop niya na yan eh. O, ayan na. Bishop h7. So, hayaan ba natin yung b5 o pigilan natin with a3? A4. Actually, dito pwede tayong mag g5. Sige, parang gusto ko tong g5. Gusto ko tong g5. May idea na ako dito. Uy, tama. Gagana yung tactics ko. So, ito naisip ko dyan ha. Kapag nag-take siya, h takes g5, meron tayong h takes g5 din. Attacking the queen. So, kahit saan man umilag yung queen, tayo ay mag-g6, attacking the bishop. At hindi pwedeng i-take ng bishop yung pawn natin kasi maghang yung rook niya. So, ang gagawin niya, after natin mag-g6, kakainin niya ng queen. Then, meron naman tayong bishop h5, pinning the queen to the king dahil defended tayo ng rook dahil nangyari nga yung trade sa sa g5. Pero dahil hindi niya yung ginawa, edi hindi gagana yung naisip natin. Pero gusto natin siyang itrap. At pwede natin yung gawin with pwede ba tayo mag h5? Pag nag h5 tayo, titake niya to, titake natin ng bishop, atake sa queen, lalabas niya lang yung knight niya, parang okay siya dun ha. So, gusto muna natin mangyari, bishop h5, check. So, tatakpan niya g6, then aalis lang tayo. Feeling ko okay yun. Feeling ko okay yung position na yun. Kasi matatakpan ng sarili niyang pawn, sarili niyang bishop. So, nag g6 na nga, covering the check at threat naman sa bishop natin. So, bishop g4 lang tayo. We are playing very positionally. So, dito tong bishop niya sa h7 mukha ng a1, no? Mukha na siyang a1. At itong knight niya sa g8, walang paglagyan. Bawal dito sa f6, bawal sa e7. So, let's play very patiently. So, nag h5, attacking our bishop on g4, atras lang sa h3, at wala ko nakikitang issue sa position natin. Sa position niya, medyo maraming problema. Yung knight sa g8, walang mapuntahan. Bawal sa f6, bawal sa h6. Yung bishop sa f8, pwede sa g7. So, yun meron. Pwede siyang mag b5, pero may knight a5 tayo, then tatambay naman tayo sa c6, which may be very annoying. Etong bishop sa h3, actually pressure siya sa knight, so baka hindi siya makapag-castling ng queen side agad-agad. Ano ba? How should we assess this position? Target na din tong e4 pawn kasi overextended na siya. Yung bantay niya na bishop natakpan na rin. Yung pawn sa d6 hindi makabante sa d5. So if we can pressure oy, feeling ko blunder yan. That's tactically losing. Casting queen side dahil meron tayong knight to c6, b6, check, fork. So, hindi makakaalis yung knight dahil nakapin siya gamit yung bishop natin. Iilag yung king. So, regardless kung saan siya magpunta, kakainin lang natin yung knight. At syempre, kakainin ng rook. Di naman pwede ng queen kasi luging-lugi siya. So, tingin ko winning na tayo dito. Sige, let's play knight b6. Then, ayun na nga. Take natin yung knight. Nag-king c7 siya. Then, take natin yung bishop. Ayan na nga. So, dito meron ba tayong b4? O masyadong balagbag yun? That's the question. O dapat ba mag-castling lang muna? Or actually, libre na yung pawn sa e4, no? Sige, let's take. Let's take the free pawn. Bishop g7. I believe pwedeng mag-castling lang dito, no? Let's castle. Okay. Queen side. Let's castle queen side. Actually, pwede mag queen a5 kasi pag nag b6, maghang sa a6. So, I think that's a good
candidate move for our next move. Or dapat kanina hindi na natin pinalagpas. Pero okay na yan. Sige. Knight, Echo 7. So, let's play Queen A5. Check. Queen A5. Siya ay nag-King B8. So, I believe it's a nice idea to pressure the pawn on D6. So, we should play Bishop to F4. Putting the third attacker. Second attacker pa lang. Ayan. Isa yan sa mga in-expect kong depensa na hindi gagana. Dahil binabantayan niya nga si D6. Tama. Knight F5, diba? Pero, nakapin na kasi yung pawn sa C5. So, hanging na rin yun. So, which we can take with either knight or actually queen. Pwede rin, no? Pero medyo takot-takot na queen yung ipan-take. So, let's just take with our knight. Bakit takot ako na queen? Kasi mahahalera tayo dito. Sa C-file, nasaan yung king natin. Medyo exposed pa rin tayo. Kaya, lamang tayo pero we need to be careful para wala na siyang, hindi na siya makarecover. Also, we are attacking the queen. Plus, we can then jump to E6 where we can attack the bishop. At may pressure din tayo sa mga squares malapit sa queen. So, that's very annoying actually for our opponent. Queen F7. Sige, let's play knight to E6. Covering the attack of the queen to our D5 pawn. At ina-attack din natin yung bishop niya sa G7. So, bantay din sa bishop natin sa F4 actually. Feeling ko annoying din yung knight E6, no? Very annoying move din. Rook C8. So, pressuring C1. So, I believe we can play queen to B6. Pressuring D6 pawn. May bantay siya isa pero I think we are doing better. So, dito tingin ko bishop, ano na lang ang solusyon? Bishop delta Echo 5. Bishop Echo 5. Takes. Push. Hindi, maghang to. So, hindi pwede i-push. So, kapag ganun ang nangyari, Bishop Echo 5, Bishop takes, Bishop pawn takes, Knight, ano tayo? Knight C5. Yun na nga ang nangyari. So, let's take. Take. Dito tayo, Knight C5. Tama ba yun? Knight C5, threatening this. So, most likely gaganto siya, di ba? Siya ay magki-king to A8. Sapat na ba yun para mag-sacrifice tayo? I believe yes. So, ito lang ang tingin kong solusyon. Feeling ko enough na yun para mag-sacrifice. Kasi lamang na lamang sa pwesto. Like yung rooks natin ay pwede magpuntang H3, then E3. Or pwede ring D3 to A3 or B3. So, tingin ko enough na yun para maka-threat. So, hindi niya dinipensahan yung threat natin actually. So, let's take this. Check. So, syempre, King A8 lang naman ang pwede. So, balik lang tayo dito. Tama. So, nag-bishop G8 nga pala siya. Actually, wala namang mangyayari dyan, no? Kasi may pawn tayo sa D5. So, medyo paralyzed yung kanyang position talaga. At kapag hindi siya nag-ingat, may threat tayo ng mate sa B7. So, kailangan niya mag-ingat. May threat tayo ng D6. Kasi hindi niya pwedeng kainin yan ng knight. Siyempre, may bantay. Knight delta 4. Knight delta 4. So, let's play rook to C3. D3. Papuntang E3 tayo. May check siya sa E2, pero actually, hindi na rin siya magmamatter, no? Parang isang check lang, then wala na ring follow-up. Para patagalin siguro mag-rook take siya. Rook take knights on C5. Pero ganun rin.
Dito kasi ang gusto niya pang isa pa mangyari, takpan niya ng knight yung atake ng rook natin. Kaya lang dito, checkmate talaga siya. So, nag-queen c7, hoping na mag-trade ng queens. Pero meron kasi tayong rook a3, check. Then, meron tayong knight to a6, fork. Hindi niya pwedeng capturein kasi nakapin yung kanyang pawn sa kanyang king. At dito, babalik siya sa a8, then kakainin natin yung knight. So, pakita lang natin. So, dito, babalik lang siya sa a8, kakainin natin yung knight with check. Babalik siya sa b8, then rook a8, checkmate. Guarded siya ng knight at yung knight naman ay guarded ng queen. So, onting analysis tayo dito. We are playing the white materials, e4, e5, knight f3, f5. So, dito hindi ko alam ang best move. Hindi ako sure, pero tingnan na nga natin. So, ang best move nga ay knight takes e5. Tama naman ako. Nag-queen f6 siya, which is the best move din, then d4. So, tama naman pinagagawa ko. Hindi lang ako sure sa mga kasunod. d6. Okay. Knight to c4. Okay pala yun, no? F takes d5. Knight c3. Then, queen b6. Queen g6 ang best move. Pero hindi yun yung ginawa ng kalaban natin. So, anong ginawa niya? Siya ay nag-bishop f5. Which is a bad move, no? According sa ating engine. Ang tama daw gawin dito ay knight echo 3 lang. Grabe, sobrang solid lang, no? Uuwi lang para magkunat. Grabe yon. Ang lupit nun. Tas winning na pala yon, no? Medyo mahirap siyang maunawaan agad-agad. So, sige. Tuloy lang natin. Pero ang ginawa ko ay bishop e3. So, lamang pa rin naman daw tayo. Pero hindi na katulad ng kanina. Siya ay nag-d6. Tama yung d5 ko. Ay, siya ay nag-c6. Tama yung d5 ko. Kasi kung makakapag-d5 siya, medyo magiging okay yung gitna niya. So, pinigilan ko rin yun. At pinigilan ko rin yung development ng kanyang dark-squared bishop. So, dito, ang ginawa niya ay knight d7. Which is considered not a good move. O nga, dito pwede na pala mag-g4. Hindi ko na-recognize yun agad. Pwede na pala mag-g4. So, pinili ko mag-queen d2. Siya naman ay nag-h6. Which is again, not a very good move. Castling, nag-h4 tayo. So, okay lang. Hindi pa rin siya nag-knight d5. a6 pa rin siya. Ang dami niya kasing pawn movement sa gilid eh. Na hindi masyadong naging significant sa nangyari, no? So, lumalaki na yung lamang natin. Tama yung ginawa na, ay, nag-bishop dito ito tayo. Nag-c5 na nga siya. Yun, tama yung ginawa niyang yun. Pero tama rin yung ginawa nating g4. Siya ay nag-bishop h7. Tama rin yung ginawa nating g5. Umilag siya. At dito ay bishop f4 ang sinasuggest. Oo nga naman, pressurein mo si d6 na mahirap bantayan. At hindi ko yun na-recognize. So ako ay nag-bishop h5. Medyo positional ang ating approach. Pinoprovoke natin siyang mag-g6. Pero actually, pwede pala siya mag-king g8, king d8. Pero dito siya ay nag-g6. Which is considered na malaking error dahil natatakpan ng kanyang sariling bishop. So dito nag-bishop g4 tayo. Syempre umilag tayo sa threat ng kanyang pawn. At ang nire-recommend dito ay kainin niya na yung pawn sa g5. H takes g5. Pero ang pinili niya, sinarado niya ang posisyon lalo. h5. Which is error. Dito pinapakapture na yung knight. Oo nga, no? Oo nga. Di ko nakita ito. Bishop takes knight. Kapag nag-queen takes knight, merong knight b6, fork ang queen at ang rook. Ngayon, kung king pa rin ang ginamit, meron pa rin knight b6. At ganun pa rin, meron pa rin fork. So, kuha pa rin ang rook. Oo nga, hindi ko agad na-realize yun. So, ako dito ay nag-bishop h3 lang. At hinayaan niya pa rin tayong gawin yun dahil nag-castling siya queenside. So, halos ganun din. Knight b6 fork. At hindi makakain yung knight kasi nakapin siya gamit ang ating bishop sa h3. So, siya ay nag-king c7. At tayo ay nag-knight takes knight. Rook takes knight. Bishop takes rook. At siya ay nag-queen takes bishop. At nagkaroon po ng massive na trade. Pero marami pa rin challenge sa kanyang posisyon dahil ang kanyang bishop sa h7, knight sa g8 at bishop sa f8 ay mahirap pa rin ilabas. So dito nag-knight takes e4 tayo. Ang nagbabantay diyan kanina ay queen sa e7 na nawala na doon. So dito nag-bishop g7 na siya, pressuring the b2 pawn, kaya nag-castling tayo queenside. So dito ay nag-knight echo 7 na siya at sumik na tayo sa a5 gamit ang queen. Kapag siya ay nag-b6, hanging sa a6. That's bad. So ang ginawa niya ay king to b8. So tayo naman ay nag-bishop f4, threatening the pawn on d6 for the second time. At siya ay nag-knight to f5.
guarding the D6. Pero take note na hindi lang basta atake sa D6 ang ginagawa natin. Ito ay atake pati sa king sa B8. So meaning yung pawn sa D6 ay nakapin. At lahat ng binabantayan niya, hindi niya pala talaga binabantayan. Tulad ni C5 na pwede nating i-take gamit ang knight. Actually, pwede rin naman ng queen. Medyo takot lang ako dyan, no, dahil sa rook C8. Pero tingin ko okay lang din naman. But I chose to take with the knight. So knight takes C5, queen F7, threatening, pressuring D5 pero may bantay naman na rook. Pero tinakpan na rin natin with knight E6, pressuring the bishop on G7 at mga importanteng square din malapit sa kanyang king. At the same time, bantay din sa knight sa bishop sa F4. So dito siya ay nag-rook C8, tayo ay nag-queen to B6, threatening the pawn on D6 for the second time kasi isa lang yung bantay, knight lang. Pero nakita niya yon, siya ay nag-bishop Echo 5, tinakpan ng ating bishop, tinake natin yung bishop niya kasi lamang na tayo, gusto natin ng trade, bishop takes bishop, pawn takes bishop, at tayo ay nag-knight to C5. Pressuring B7. So pag hindi siya naging maingat dyan, checkmate. At meron din tayong threat sa A6 gamit yung knight. Dahil hindi siya makaka-take back gamit yung B7 pawn, nakapin ito sa kanyang king gamit ang ating queen. At hindi niya yung na-recognize. Siya ay nag-bishop to G8. So kinapture ko yung knight. Kinapture ko yung pawn sa A6 gamit yung knight. Knight takes C6, A6 with check. On the legal move, king A8, then bumalik tayo sa C5. So dito nag-knight delta 4 siya. Sinicentralize ang kanyang knight. Pero dito notice na weak ang kanyang A-file. So kung meron tayong rook na pwede magpunta dyan, malaking bagay talaga. At meron dalawang paraan, no? Merong knight, merong rook to H3, meron din rook to D3. So pinili ko yung rook to D3 for some reason na hindi rin malinaw sa akin. Siya naman ay nag-queen C7. Gusto niya mag-queen trade, akala niya masusolusyonan niya pa. Pero meron tayong rook A3 check. On the legal move, king B8 at meron tayong knight A6 check. So, ang problema dyan, hindi niya pwedeng capturein for the same reason kanina, nakapin yung pawn. At na-fork na din natin ang kanyang queen at ang kanyang king. So, dito nag-resign na siya. Pero kung siya ay nag-king A8, ay meron tayong knight takes C7, check, hindi lang ng knight, kundi pati na rin ng rook. So, dalawaan ang check. Yan ang double check kapag dalawaan ang check. Hindi po double check yung inaatake mo yung king niya at inaatake mo yung queen niya ng sabay. Hindi po double check ang tawag doon. Ang tawag po doon ay fork or double attack. Ang double check po ay dalawaan ng check sa ating kalaban. Katulad sa scenario na to. Dito siya ay nag-king B8 at tayo ay, hindi pala yan nangyari sa game, pero kung mangyari man yan, tayo ay magro-rook A8 checkmate. Hindi niya pwedeng kainin yung rook, defended ng knight. Hindi niya pwedeng kainin yung knight, defended ng queen. So checkmate na talaga. Hopefully, may natutunan kayo sa game na to at ma-apply nyo sa sarili nyo mga laro. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.